isang bagay na halos pare-parehong sensitibo sa halos lahat ng tao sa mundo. Hindi ito patungkol sa relihiyon, hindi rin ito tungkol sa paboritong sports team, kundi ang kanilang nasyonalidad. Isang maling biro o insulto tungkol sa bansang pinagmulan nila ang maaaring magtulak sa isang simpleng usapan na maging mainit na argumento o sa pinakamasamang sitwasyon o maging pisikal na konfrontasyon. Pero bakit nga ba ganito kasensitibo ang mga tao pagdating sa kanilang nasyonalidad? Tara na, ating alamin. Kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador Filipino. Ang nasyonalidad ay hindi lang basta nakasulat sa passport. Ito ang kumakatawan sa kasaysayan ng isang tao, sa kanyang kultura, sa wikang kanyang kinagisnan, sa mga tradisyon ng kanyang pamilya, at maging sa mga sakripisyong dinaanan ng kanyang mga ninuno. Sa madaling salita, kapag ininsulto mo ang kanilang bansa, maraming tao ang nakakaramdam na parang sila mismo ang iyong iniinsulto. Natural ito sa psychology ng tao. Bahagi ng ating pagkatao ang grupong kinabibilangan natin, maaring pamilya, relihiyon o bansa. Kapag inatake ang grupong yon, madalas ay nararamdaman nating personal din tayong inatake. Kaya hindi na nakakapagtaka kung bakit may mga taong mabilis uminit ang ulo kapag may nagsabing mahina ang bansa nila. Wala namang silbi ang mga tao dyan o puro kriminal ang lahi ninyo. Para sa iba, hindi na ito simpleng opinyon. Isa na itong direktang paghamak sa kanilang pagkatao. Kamakailan lang ay nag-viral sa social media ang isa umanong Pinoy na nakipagsuntukan sa loob ng tren sa bansang Roma. Ayon sa ilang mga netizens, pumalag ang sinasabing Pinoy nang sinabihan itong Filipina ng lalaking kumumpronta sa kanya. Nauwi sa matinding palitan ng kamao ang naganap sa loob ng tren. Ito ang mismong kuha sa video na ipinost kagad sa social media. Filipina! Filipina! What's the problem with the Philippines? Filipina! Oh yeah, no, what's the problem? It's okay, 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 it's okay. Leave, leave, leave. Leave it, leave it, leave it, leave it, leave it, leave it. Leave it, leave it, leave it, leave it. It's okay, it's okay. Relax, relax. Not until we get off. Relax, relax. It's okay. It's okay. Relax, 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 relax. Relax, relax. Relax, relax. Gonna spray you. He's a pickpocket. He's a pickpocket. What? Huh? Watch your wallet! And your wallet, everyone! It's okay. It's okay. It's okay. Let's get off here. Let's get off here. Let's get off here. You won't steal from people! Watch your wallet and your phone, everyone! They're a pickpocket. They're a pickpocket. Sorry, we had to spray them. Sorry. Sorry. You're back. Your friends are on the train. They're pickpockets. They're getting off. Kahit saan ka mang panig ng mundo o kahit pa nasa ibang rehiyon ka lang ng Pilipinas, ay dapat palaging pakatandaan na maaaring magkakaiba ang ating wika, magkakaibang kultura, ngunit halos lahat ng tao ay may pagmamahal at pagmamalaki sa bansang kanilang pinagmulan. Kaya bago tayo magbitiw ng biro o komento tungkol sa nasyonalidad ng iba, isipin muna natin kung paano natin gustong tratuhin ang sarili nating bansa. Dahil ang respeto ay isang bagay na naiintindihan ng kahit na anumang lahi. Ikaw, pabor ka ba sa naging reaksyon ng Pinoy matapos siyang kantsawan sa pagtawag sa kanya na Filipina? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.